guys! Good morning! Welcome back to our channel! And today is kagabi is galing tayo sa carnival. Nag-rides tayo ng mga rides doon. Sa mga nakapanood ng aking video from yesterday. So anyway guys, nasa mood tayo ngayong up gawa ng video. Yeah, anyway, gumagawa naman ako ng video palagi. Pero hindi ko kasi siya natatapos dahil wala tayo sa mode. Dahil sasabihin ko na sa inyo kung bakit. So, ayan guys. So, for now, in 2 months, since January, February, katapusan ng January, may nangyari sa aking kapatid, biglaan siyang umuwi sa Pilipinas, ay sa Pilipinas no, dahil nasa Pilipinas pala siya, nakatira sila sa Batangas pero biglaan lahat ng pangyayari, so kailangan nilang lumipat or umalis doon kung saan sila nakatira, kaya umuwi siya sa amin, pero nagkaroon ng problema, wala silang titirahan. So, I decided, anyway, yung bahay na yun sa Pilipinas, nung nasa Hong Kong pa ako guys, pinapagawa ko na dapat mapagawa ko na yun. Pero ang nangyari doon, dahil hindi naman namin titirahan at wala namang titira, kasi magkatabi lang kami ng bahay ng kuya ko, so ang ginawa ko doon guys, yung dapat doon sa bahay na yon is binigay ko sa kapatid ko para matapos yung bahay niya dahil hindi naman maganda sa akin na yung tinitirahan nila is unfinished home. So, ang ginawa ko, ibigay ko yung pera sa kanya, patapos mo yung bahay, pinabubungan, pinatiles, pina-window niya, so, nagmukha siyang bahay. So, yun, tinulong ko na yun sa kapatid ko, sa kuya ko, so magkatabi kami ng bahay. So, ang na-stop noon na construction is yung aking bahay. So, yung bahay naman na yun is, at least sasabihin ko na dito, so, ang bahay naman na yun na unfinished, nagkaroon din ng problema yung tatay ko doon sa bahay nila, sa mga lupa nila, hindi ko alam kung ano nangyari guys, so wala silang matitirahan, yung unfinished din na bahay ko is tinitirahan nila yon. Pero wala kaming agreement na pangsamantala lang silang titira doon. So, ang nangyari ngayon, dahil yung ate ko yung priority ko, dahil kung sino man yung nakakaalam ng story ng life namin magkakapatid, is hindi po kami lumaki with my father. Yung tatay ko is may iba na siyang pamilya. But, tumira siya doon ng 2 years sa bahay na yon, pero for now, kailangan namin yung space, kaya pero yung father ko is titira din lang naman sa amin, kasama niya yung kapatid ko. Kaya umalis muna sila doon and then pinagawa ko ulit yung bahay, pinatapos ko yung bahay, sa baba lang muna guys kasi alam niyo naman ngayon ang laki ng mga gastos depende sa bahay. Pero sa akin, umaabot na ako ng 500,000 plus yung pinag-umpisa ko pa rin doon. At hindi biro magpagawa ng bahay ngayon. Alam niyo na yun dahil mahal lahat, pero pag kikwentahin ko, aabot na kami ng kalahating milyon. Ayan. So, by the way, patapos na yung sa baba, kaya medyo may time na tayo na mag-vlog-vlog. Kasi ako, pag mayroon ako iniisip is, hindi ako makabuo ng video. So, gumagawa naman ako ng video, guys, pero paputol-putol lang siya. So, anyway, pinagawa ko yung bahay na yon, pero hindi namin titirahan ng ate ko. Kasama niya yung mga anak niya doon. So, may 4 siyang mga anak. For now, ako hindi ko nakikwentuhin ko na yung story about them. Kasi nga, pero for now, sila ang titira doon sa bahay na yon. And then, ako din lahat-lahat nang nagbibigay ng ano nila hanggat hindi nakakahanap ng yung kapatid ko. So, tutulungan ko sila. Kaya nag-decide kami ng husband ko na kahit wala sa plan, biglaan na lang lahat-lahat ng pangyayari. Kaya medyo hindi ako nakapag-vlog. So, yun guys. So, but now is pinatapos ko yung first floor, and the second floor, ang gusto ko is nandoon ako pag gagawin siya. Kasi nung ginawa sa first floor, ang daming mistake, ang dami kong pinaulit-ulit, so sayang sa pera. Kasi hindi ko nakikita, mas maganda yung actual na nagpapagawa ka is nandoon ka. Pero yung pinaka-importante yung sa baba, kasi nandoon yung kitchen and everything, pero sa tingin ko siguro is tama naman na. Pero pag nakita ko mamaya na may mali, siguro ipapaulit natin kung may pangpaulit tayo, di ba? So anyway, sa first floor, hindi ko muna siya pinalagyan ng hagdanan.
So, ipapakita ko dito kung mapapakita ko siya, pero sa susunod na mga video ko siguro ipapaano ko siya. Pero sa totoo lang guys, hindi ako nag-video, hindi ako nag-update every time. Alam niyo ba kung may project ako, hindi ko siya show up, hindi ko siya pinopost sa Facebook kasi nga ayaw kong sabihin ng mga tao na, or baka mamaya maumpisahan ko tapos hindi ko matapos kasi nga yung pagkapagawa ng bahay na to is unplanned. Ibig sabihin, hindi kami nag-ipon para matapos ang pera na ito. Instant lang. Kung ano lang yung parang saving namin na konti at saka yung ano namin, yun lang yung pinagkasya namin for the first floor, and the second floor naman mauumpisahan siya pero yung budget namin kasi medyo kukulangin at saka mas maganda na nandun ako kung matatapos siya. Para alam ko yung nangyayari guys. Pero malaki na rin yung nagastos natin, nailabas nating pera para matapos siya kasi ayaw ko rin naman na yung bahay is yung ayaw ko gusto ko yung finish naman. Gusto ng asawa ko kasi titirahan ng mga bata at ng ate ko na malinis na finish siya sa baba. So sa baba, mayroon lang siyang isang kwarto, pero yung kwarto na yon is connected din lang sa kitchen, pero pangsamantala doon muna sila mag-i-stay sa maliit na room, pero yun is parang laundry siya mamaya, labahan or stockan or what something else, parang storage room. Pero doon muna sila mag-room habang hindi pa nagagawa yung sa taas. Pero sana next year sana makauwi tayo para tapusin yon. Pero ganoon yung balak ko. Pati sa labas, gusto ko yung mga pintura and everything, nandun ako para makita ko kung ano yung ikakaganda niya. Ayun. So, hindi basta-basta kasi ang magpapatayo, guys. Lalo na kung wala ka doon. Nasasayang. Nagpapaano ka lahat. Alam nyo din yung bahay na yon, naumpisahan ko na yon year 2018 ata kung hindi ako nagkakamali, or 2019, pero na-stop siya. Kaya ang dami ding nagawa. Parang nag-start ako ulit sa zero kasi nga halos ang dami nilang binaklas. Kaya ang hirap pag nai-stop yung isang project mo, dapat pala is tuloy-tuloy mo siyang ginagawa kasi pag nauulan na, tapos na marami din tanggalin. Tapos nag-change plan ulit yung style ng bahay, kaya ang dami kaya parang nag-start kami to the zero. So ngayon ang gastos namin sa baba, kulang o siguro abot na ng 500,000 guys. Alam niyo naman ngayon yung mga bilihin natin ngayon, mahal lahat mga materyales. So yun lang yung update natin sa ating ano, yun lang yung gusto kong ipaalam kung bakit ako napapatigil sa pag-upload, dahil doon nabibisi tayo sa kakaisip yung mga ayan. So for now guys, today's vlog is we are going to, ayan, naka-ready na ako, hawak ko yung bag ko. Magma-market, ay going to Albert Heijn. Bibili tayo ng pang dinner namin mamayang gabi. And today is Wednesday, and kahapon is nagpunta tayo sa Carnival with friends, nag-ride tayo doon. And then today is samahan niyo ko sa daily vlog natin at try natin mag-vlog ulit. So, napahaba na yung video ko ha. Hindi ko alam kung naka 8 minutes na ata tayo. So, anyway guys, tara samahan niyo ko sa Albert Heijn kung makakapag-vlog tayo doon. So, yan yung update kung nasabi ko na kung bakit hindi tayo nakakapag-vlog. Wala tayong problema, masaya tayo, pero wala lang tayong time upload. Marami akong nagagawang video pero hindi ko siya natatapos. Unfinished siya palagi. So hindi ko na alam kung paano ko siya iaano. But for now, try ko na po ang bumalik sa pag-upload kahit wala akong nanonood. So ayan. So see you later. Ayan. So anyway, ayun yung bahay. Yan yung normal lang naman yan. Ganyan. Halos kagigising ko lang 1 hour ago. Nagmuni-muni, nanood ng Rapid Tulpo. Ayan, on the way pa yung Rapid Tulpo po. Pero kailangan ko nang punta ng store kasi nga wala kaming bread. Hindi ako makapag-breakfast. Si husband naman is nasa work. Si Kyle naman is nasa work kasi nga vacation ni Kyle sa school. Kaya nag-work siya ngayon. And then, ako naman is free ako ng 2 days. Since yesterday and today, tomorrow tayo babalik ng work. So now, tara, punta tayo sa Albert Heijn.
Guys, andito na tayo from Albertine. Anyway, konti lang talaga yung binili ko doon. At pinakita ko naman na sa inyo kung ano yung mga binili natin. So, nag-craving tayo ng donut. Kasi nga, hindi ko alam bakit gusto ko na medyo matamis, na medyo maalat. Kanina maalat, ngayon matamis. And then, wala tayong banana. Bili ako ng banana. And yogurt. Peanut butter. And then, tomato sauce. Yung basis, Basilicum ang gusto ng asawa ko, guys. Deyo yan. And then, ang aking blueberry. I-mix ko siya sa yogurt. Ang dito naman is kasama ng ating beans mamaya. Papakita ko siya. Masarap siya, guys, together with peanut butter. And itong tomato sauce. Bili na ko ng sibuyas. Ano pa ba ang kulang? Yeah, sibuyas. Yan lang. Kailanganin ko lang today. And, ayan. Meron na dapat kasi akong iluluto today. Pero ang gusto daw niyang ulam ito kasi na-miss daw niya. Mix-mixin natin yan mamaya. Masarap yan, guys. Wala siyang meat. Yan lang yung gagamitin natin with peanut butter. And then, yun lang. That's it. And then, nandito yung resibo natin. Ito is nagkakalaga na siya ng 27 euro and 51 cents. Ayan. Tayo na mag-convert sa Pilipinas. Pero hindi, siguro around, umabot tayo ng 1,000 plus. Kasi yung 1 euro is 71. So, dali, convert na. So, 27 euro is equal to, let me check. Equal to 27 euro is equal to 1,900. Ito lang. OMG. 0.50 cents pa pala. 0.50. So, 1,980. Guys, ito lang umabot na siya ng 2,000. Just pay you. Yan. So, wala tayong magagawa. Yan ang buhay. Mahal. Mahal mabuhay. Kaya wag kayong tatamad-tamad, guys. Para mabuhay tayo. Malamang, may naman problemang bumili basta may pangbili. Walang problema hanapin ng pera basta masipag ka. Diba? So, ito muna yung kakainin natin today. Parain na yung breakfast ko. Gagawa ko ng coffee and then gagawa na ako ng trabahong bahay. Anyway, ang bala ko ngayon is maglinis ng garden. Pero, parang wala na akong time kasi sabi ni husband, mamaya sasama ko sa kanya sa gym. So, kailangan sundin natin siya. Diba? Para masaya yung buhay, samahan natin yung mga asawa natin. So, yun. Siguro yung paglinis sa garden, sa Sabado ko na lang gagawin ulit. Kasi bukas back to work na ako, guys. So, ito yung aking lulutuin today. So, yun lang. So, kakainin ko muna ito rin magkakapi ako. So, and then, anyway, end ko na yung vlog natin today, guys. Kasi medyo mahaba na siya. And then, i-continue natin tomorrow. So, until tomorrow, paalam! Papakita ko sa inyo kung paano yung pagluluto nito mamaya. Another vlog tayo kasi masyado nang maaba. Ayaw kasing gumawa ng masyadong mahabang ng video kasi hindi naman kayo nanonood. Kukunti naman yung nanonood, guys. So, see you on our next one. Paalam!